Magandang araw mga mare. So ang ganda talaga ng panahon ngayon. Dahil wala naman ako magagawa dito sa bahay. So ayan, naglinis na naman ako ulit nito. Hindi pa nga ako natapos pero ang dami namang mga damo. Kung bakit ba kasi itong mga damo, ang bilis ng tumubo nila. Kaya minsan yung iba hinahayaan ko na lang muna na lumaki sila para isang linisan na lang. At ito naman si Jang Ray, kumuha naman ng pamposte sa kusina namin kasi nga nagkulang yung poste. Nilalagari lang nga niya itong puno ng kahoy para pamposte namin dun sa kusina. Kaya ayan, may nakita siya na kahoy na sakto lang talaga yung sukat para sa poste sa kusina. Ganyan lang naman na mga poste ang kailangan namin kasi kawayan naman yung pangdingding namin sa kusina. At tingnan nyo naman itong pintuan niya na ginawa niya, natapos na rin niya. Pero hindi pa nga niya ito kinabit kasi nga marami pang mga kahoy dito na kailangan alisin. At ito naman pwesto sa likod, ito naman yung magiging kusina namin. So tingnan nyo, may mga puno pa ng mga saging pero hindi na makapagbunga yan kasi puputulin na yan. Maliit lang na kusina ang kailangan namin, hindi naman kailangan na talagang malakihan. Ang importante may kusina kami, may mapaglulutuan o kung ano-ano pa, diba? Ang sabi nga ni Jang Ray na mga ganitong buwan makakalipat na kami, kaso nga lang hindi talaga magawa-gawa kasi hindi pa naman ito natapos. Ang dami pa nga ang gagawin dito sa bahay. So tingnan nyo nga, hindi pa nga ito nalinis, tapos marami pang mga kahoy at hindi pa nga nakapagawa ng mga division para sa mga kwarto. At eto namang mga kangkong ko, ayan, nabuhay na talaga siya. At ilang beses na rin ako nakapagkuha dito para pang ulam namin. Malaking tipid rin talaga pag may tanim kang mga gulay sa bakuran mo. Hindi mo na kailangan pang bumili dahil mamimitas ka na lang kung kailan mo gusto, diba? So ito na nga si Jang Ray, naghukay na nga lang panglagyan ng poste. Hindi rin kasi biro ang magpagawa ng bahay pero kahit papano, kahit ganito lang yun sa amin, nagagawa naman niyang mag-isa. At ito na nga yung poste na pinutol niya na puno kanina gamit yung lagari. Hindi ko lang alam kung kailan to magtatagal, sana nga hindi nga ito anayin. Dahil isa talaga itong mga anay na sumisira sa bahay mo. Kung titingnan mo, na buo pa yung kahoy pero ang loob niyan wala na, bulok na. Kaya kung makaluwag-luwag na kami, siguro papalitan din namin to. Sa ngayon, kahoy-kahoy lang muna tayo at kung ano yung available, yun lang muna ang gagamitin natin. At ayan nga si Isak, pinakuha ko nga yung pala para mapadali yung paghukay ng lalagyan ng poste pero hindi na pala kailangan. At ayan na nga mga mare, so nalagay na nga yung poste at ito na nga yung kalabasan niya. May mga poste naman ang bawat gilid nito pero kailangan lang din natin lagyan ng poste sa gitna. At ito na nga mga mare, natapos na nga nalagay yung mga poste at yung iba pang mga kahoy, so kailangan na lang ang yero nito. Hindi ko alam kung kailan pa to malalagyan ng yero. Update na lang tayo sa susunod na vlog at hanggang dito na lang. Maraming salamat!